Kung nagbabalak ka mag-apply sa call center or kapag nasa training ka na, makinig ka, baka mangyari din sa'yo to. Guys, story time tayo ngayon, no? So, nung newbie ako dito sa call center, edi naipasa ko na, syempre, yung mga interview, assessment, and then eto na, training. No, so as a newbie and as someone na galing sa pagiging security guard, tuwang-tuwa ako na natanggap ako dito sa call center industry kasi maganda yung offer, 25K kaagad, parang dinoble kaagad yung sahod ko nung security guard ako. So, ayun, sobrang thankful ako. So, akala ko noon okay na, no? Akala ko noon tuloy-tuloy na yung trabaho. Akala ko hindi na ako mawawalan ng trabaho. And finally, I got a job na hindi ko gusto, pero kikita ako na malaki. So, ayun, during training, first day or first week, medyo okay pa, sobrang saya pa, no? Kasi, konti pa lang yung ginagawa. Ganun naman talaga lagi sa call center. First week or day 1, day 2, parang medyo masaya pa kasi kumikita ka na pero konti pa lang yung ginagawa nyo. Pero, nung tumagal-tagal na, ang hirap na, no? Ang hirap na kasi bago lahat, sumasakit na yung ulo ko, hindi ko na alam kung ano mga gagawin ko, ano mga isasagot ko sa mga tanong kasi English, hindi pa ako masyadong magaling talaga makaintindi ng English at magsalita ng English. So, nahirapan ako talaga ng sobra. No, pero nakapag-adjust naman. So, eto na. Sa training kasi guys dito sa call center, may mga assessment pa kayo na kailangan ding ipasa, may mga metrics kayo na kailangan ipasa, and kapag hindi nyo na ipasa yon, pwedeng hindi kayo ma-endorse sa production. No? Kapag hindi kayo na-endorse sa production, ibig sabihin matatanggal kayo. So, ayun, nag-nesting na kami. Nesting meaning magtitake na ng call dyan na lahat yan ay a-apply lahat ng mga natutunan nyo during training. So, during nesting, talagang nangangapa ako ng sobra, no? Hindi ko pa alam kung paano laruin yung metrics, hindi ko pa alam kung ano yung mga metrics na yan. Although, diniscuss, but I'm not familiar with it. So, that time, tatlo lang yata kaming newbie and marami kami kasamang tenured. No? Sobrang hirap makipagsabayan doon sa mga tenured na marami ng alam pagdating sa call center industry. So, ayun, dahil sa pangangailangan, kailangan ng pera, kailangan ng trabaho, magsustento sa pamilya. Sige, fight lang. Ganun lang yung motto ko dati, no? So, kakayanin ko to kahit ano mangyari. So, eto na. Deliberation na, no? Tapos na yung nesting, deliberation na, magde-decide na, i-evaluate na yung mga metrics ng bawat isa kung sino yung papasa at kung sino yung hindi. So, kabado, no? As a newbie talagang kabado ako kasi hindi ko alam kung makakapasa ba ako or hindi. Yung totoo guys, no? Isa ako sa mga pinatigil mag-call dahil medyo madami akong DSAT. Though, ang dami ko talagang promoter. Mas madaming promoter ko kesa sa DSAT ko. Pero, alam nyo naman sa telco na isang DSAT lang, 10 survey yung kailangan mo para mabawi mo. So, I think that time 15 promoter ako pero yung DSAT ko sumabot ng 6. So, ang hirap ng habulin, no? Kumbaga, pabigat na ako sa team. Ganun yung nangyari nung newbie ako. So, isa ako sa mga pinatigil mag-call to control yung pagpasok ng mga DSAT. Kasi talagang nire-resolve ko lahat. So, ayun, tapos na deliberation. And yung nangyari is yung iba tinawag na sa kabilang classroom and then nagulat kami hindi na sila nakabalik yung mga tinawag. So then nung pumasok na yung trainer namin sa training room, binalita niya sa amin na lahat daw ng hindi pinalabas is pumasa na. So ayun, yes, tuwa, pumasa. Pero medyo nakakalungkot lang dahil yung mga hindi nakapasa, syempre naging close na din kami during training. So, yun lang yung mahirap na part doon. But still, it's a relief na malaman ko na nakapasa ako. Yung iba pa guys na hindi nakapasa is mga tenured, no? Medyo active during the training, lagi nagtataas na kamay, nagpa-participate. Siyempre, ako as a newbie, hindi ko alam kung ano sasabihin. So, nakikinig lang ako, no? Take notes, focus, ganon. And then, ayun, yun siguro yung dahilan kung bakit ako pumasa. Kasi guys, hindi ibig sabihin na kahit sobrang active mo sa training, kapag nag-nesting na, kapag nagsukatan na ng numbers, no, kapag bumagsak yung numbers mo, kahit gaano ka pa-active sa training, tapos ang dami mo pang absent, lahat kasi yan attendance, metrics mo, so lahat yan magkakadugtong. Mabagsak mo lang yung isa doon, lahat pwedeng maapektuhan. So, kayong nasa training, kayong mga nagbabalak pa lang mag-apply sa call center, kapag nasa training na kayo, be careful, make sure to listen, pumasok araw-araw, kasi isa sa mga bagay na makakapagpabagsak sa inyo talaga is yung attendance. Sa lahat ng company na napasukan ko, attendance yung pinaka-big deal sa kanila.